Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rajuman Jenny Pahilanga. Thank God it's Friday. And of course, Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. Partner, thank God it's Friday, Attorney. Gabi po sa inyong lahat na tagasunod namin dito sa aming programang Usapang Batas, lalo na sa mga taga-UB. Mga kayubi pala. Kayubi natin. Nasa harap mo na, partner, ang mga bumabati. Oo naman, Friday today. It's payday. Payday. Ayan, sa mga sumweldo. Ayan, at syempre, ubus na kay Judith. At syempre, attorney, we still have 2 days na lang before September 1, di ba? Weekend na napakabilis ng araw. Kamusta pong maghapon, attorney, partner? Okay naman ng maghapon at medyo may ginawa din tayo at pinag-aralan din natin ang ating pag-uusapan sa gabing ito sapagkat napaka-importante na bigyan natin ng liwanag, padaling intindihin ang mga batas na sumasakop dito sa direktibang kung saan ang Pangulo ay kailangan daw mag-conduct ng lifestyle check sa kanyang sarili. Marami na ang nagbibigay ng kanya-kanyang reaksyon at suggestion dyan at panawagan. Pero bago yan, partner, attorney, anyayahan mo natin sila dahil live na po kaming napapanood sa mga nakikinig po sa radio transistor nila sa mga sasakyan. Ayan, ay pwede na hunyo kaming makita, mapanood ang kagandahang lalaki ni Attorney Bueno, ni partner. At kagandahan ko, ayan, inaamin na natin. Siyempre, tinataas ng sarili. Sa live po tayo ngayon sa Facebook, YouTube, TikTok at X po yung dating Twitter. Paki-like and share po ating programang Usapang Batas, attorney, partner. And partner, gusto ko muna nating sa alam po ng Usapang Batas, batiin ng congratulations, of course, ang ating mga big boss, ang ating station managers, Sir Rod, sila Miss Lou, sila Miss Reg, lahat sila dyan, ang buong team natin, mga Rajuman, ang IFM, DWW, ang Arman Foundation, partner, and of course, lahat, si Boss Rico, nandun kanina sa tagumpay ng ating mega job fair. Marami bang nagpunta? Ang dami. Baka may mga pictures dyan the beautiful Mikay. Ayan, ang dami, partner, Attorney Bueno, sa Robinson's Novaliches. Sana'y maraming natulungan ang ating istasyon na nakakita ng trabaho. Kanina, headlines natin yan sa ating RMN Network News, yung na-hired on the spot. At it was, yan, partner, kita mo naman, attorney, ang daming naghahanap ng trabaho. Uy, ito si Sir Patrick ng RMN Foundation. Ay, ito nasa screen, no? Yes, namimigay sila ng mga papremyo, pang giveaway sa mga nandun. Tagumpay, attorney, partner, at yan si Sir Ramsey, Boss Ramsey, yung ating Rajuman dito. Yan yung dalawa sa na-hired on the spot, partner, na nabigyan ng trabaho kanina dyan sa ating mega job fair. At malaking tulong to sa mga kababayan natin, itong ginawang programa ng DZXL. Correct. Ito yung maagang-maaga pa lang. Alas 9, ha? Partner, ang dami nang nakapila. Ganun, bago mag-alas 9. May narinig nga ako kanina, bago mag-alas 6 daw, nakapila na siya. Totoo yun. Ganun, naghahanap ng trabaho, no? Kaya congratulations po sa ngalan po ng Usapang Batas, of course, sa ating buong team, of course, sina Sir Rod. Alam ko, pagod na pagod sila, partner, dahil sila yung punong abala dyan at nasa likod ng tagumpay ng Mega Job Fair. And so with that, partner, Friday ngayon, medyo umpisahan mo natin sa parang medyo, muna, pahapyaw na mga batas, usapang batas. Mamaya yung kay Pangulo. Yes, marami din kasing nagtanong sa akin tungkol dito sa lifestyle check ng ating Pangulo. Oo, pero partner, parang bakit doon natuon? Hindi sa flood control, no? Oo nga kasi politika to eh. At siyempre, yung mga kalaban sa politika sasabihin, bakit ikaw hindi mo umpisahan? Tatapusin mo yan. At saka hindi, partner, di ba? Meron din kami nakapanayam dito sa programa ng DZXL na may mga ilang isa-isa sa party list na nanawagan din. Umpisahan mo, di ba? Pero bago yun, partner, may tanong lang ako. Nitong mga nakaraang episode natin, di ba napag-usapan natin yung mga yung bata, no? Yung actually I think si junior senior yung sa Quezon City, yung isa namatay at ang natutuon lamang Attorney Bueno, partner, ay yung kaso doon sa may-ari, no? Nung condominium. Yes. Pero partner, ang tanong ko lang,
Sa batas, meron bang pananagutan ang local city government dito? At bakit tila hindi na sa sentro o napapansin ang pagkukulang kung meron man sa batas ang LGU? Okay, ganito yan. Kasi kaninang umaga may isang panayam sa City Legal Officer ng Quezon City. O ano daw, partner? Na kung saan nagsimula pala to nung early this year. At nung nag-file ng application for renewal of business permit. January, January pa to. Oo. At nakita nga ng building officials ng siyudad ng Quezon na meron ng diferensya yung nandoon sa taas ng building at may tipak-tipak na dulot nga nung pag-i-install ng smart ng antena. Oo. So may mga nalalaglag ng mga pira-pirasong maliliit na bato mula doon sa taas ng building. Oo. At dahil dito nagbigay ng notice ang city government na ayusin yan, and then you need to comply with the provisions of the National Building Code of the Philippines. But after several months, wala pong compliance ang nasabing building administrator and the building owners as well of this particular building. Okay. So lumipas ang ilang buwan, dumating ang Agosto, nagkaroon ng ganitong klaseng insidente, namatay ang bata at yung kanyang kakambal ay seriously injured. Oo. Ngayon, dito, base sa kwento na to, ako po'y nakakakita na ang siyudad ng Quezon City ay merong administratibo at merong kriminal na liability bukod pa sa civil liability. Dito, hindi lamang ang may-ari ng gusali ang pwedeng magkaroon ng responsibilidad sa pagkamatay, pananagutan doon sa dalawang batang na disgrasya. Okay. Ang sabi nga kasi ng legal officer ng Quezon City, sila po ay nakahanda na magsampa ng reklamong reckless imprudence resulting in a homicide against the building owner. Mabigat na kaso ito, partner. Ito po may kasamang pagkakakulong to bukod doon sa civil liability na ipapataw laban doon sa condominium building owners. Ayan mabigat na reklamo. Kaya nga lamang ang mangyayari dito, siyempre yung mga magulang ng biktima ay pwede din namang magsampa ng reklamo, separate complaints versus the owners of this building and versus this city government. Sa anong administratibo? Administrative and criminal to. Criminal? Oo. Kasi base doon sa kwento, pwede magkaroon ng criminal liability to. Administrative, civil, and criminal liability to. Bakit kanyo? Oo. Sa anong kasi meron ditong nagkaroon ng violation ng provision ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Uy, pasok, partner. Pasok to sa ilalim ng Section 3, Paragraph E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At pwede nating sabihin sa base sa kwento na nagkaroon ng gross and inexcusable negligence on the part of the city government. Kapabayaan, partner. Super kapabayaan ng siyudad ng Quezon sapagkat ayon sa kwento, binigyan mo ng notice, January, February, March, walang compliance. Dapat, ano ang ginawa ng building officials during those period? At umabot ng Agosto, ganun pa rin. Ganun pa din ang sitwasyon na nauwi sa insidenteng ikinamatay ng isa doon sa sa kambal at yung isa ay seriously injured. Ay ito ay maliwanag na gross negligence on the part of the city government at may nakalagay tayong provision sa anti-graft sa ilalim ng Section 3 Paragraph E na kapag dito ay hindi ka kumilos at
nagkaroon ng istriktong pagsunod sa iyong katungkulan bilang isang opisyal ng gobyerno at kitang-kita mo naman na merong masamang mangyayari in the future kapag hindi ka gumawa ng mabilis na pag-aksyon, hindi mo prevent ang isang ganitong klaseng insidente, then you will be held liable under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act because this event is foreseeable. This is foreseeable. Why? Nakita mo na eh. May mga may bitak-bitak na eh. Ba't di ka kumilos? Sana man lang... Anong ginawa dapat? Ang ginawa dito, ayan, nakikita mo sa taas, di ba? Sana man lang, nilagyan mo na ng dilaw na harang yung madalas nating nakikita sa mga kalye kapag may ginagawa yung public works, di ba? Inaharangan yan. Tapos do not enter. Do not enter. Tapos para mas maintindihan ng publiko, huwag kang dadaan sa kalye na to sapagkat baka mamatay ka. Naku, matindi yun, partner, ha? Di ba naalala mo si MMDA chairman, yung nasirang Bayani Fernando? Ay, oo. Pag ikaw ay tumawid, jaywalking ka, hindi ka tatawid, hindi ka magiging jaywalker kasi nakalagay doon sa gitna ng kalsada. Huwag kang tatawid, mamamatay ka. Talaga. Direct to the point ang notice. Sige, tawid ka. Bakit dito hindi ginawa ng gobyerno ng Quezon City yung ganong klaseng babala sa publiko na nauwi tuloy sa pagkamatay ng bata? Inosenteng bata, matalinong bata, namatay tuloy. Dapat ganun ang ginawa nila. Marami silang liability dito. Kung matatandaan mo, partner, nung isang linggo, diniscuss natin ang quasi-delict. Liable din sila dyan. Liable din sila doon sa quasi-delict na special quasi-delict under Article 2189 of the Civil Code. Sapagkat sinasabi doon ang gobyernong provincial government, the city government, the municipal government may be held liable for default or negligence of the public officials. Worse kapag yan nag-result sa death. Kapag defective ang road, defective ang street, defective ang public bidding and other public works. Pag defective, ano ba yung street na kung saan nakaposisyon ang isang dangerous building? Public. Daanan ng tao. Daanan ng tao yan eh. So that is a public space of which the government has the obligation to protect the pedestrian. Okay. Yung nagdadaan dyan. Although, pwede ba nila, partner, ipasara? Dapat noon nung hindi nagko-comply? Non-compliance of the requirements, mandatory requirements of the city government pursuant to the provisions of the National Building Code, the government has the power to close that building, that establishments. Kasi nagpapaupa yan ng mga office spaces dyan eh. Yes. Alam ko yan kasi ang kaibigan ko umupa ng isang space dyan, insurance agent. So, bakit na-issue ng business permit? Without compliance with the building code. May annual inspection report siya ng kasama building. Kasama yun sa pag-renew mo ng business permit, di ba? I-check yan ng city government. Doon nga sa amin sa Pasig, sa opisina ko, paikot-ikot ang mga building inspector dyan sa Ortigas Center. Kaibigan mo na, attorney. Bebentahan ka pa nga ng fire extinguisher. Ganon kasipag. Ganon sila kasipag. So dapat pala, ang ginawa ng city government ay pinasara agad kung hindi ito. Ilang buwan ang dumaan. 8 buwan. From January to February, natulog sila sa pansitan. So, it may appear na parang obvious that you extended favor to a business entity in the city of Quezon City. So anong tawag mo doon? Bakit nakapag-operate ng negosyo na meron kang notice to comply with the building code? Ano tawag doon? Diba? Pwede mong ma-classify yan as favorite mo ba yan? Ba't mo favorite yan? Yun lang talaga ang tanong doon, partner. Ba't mo naging favorite yan? Ba't nakakuha ng business permit yan? Diba? So that will fall under Section 3, Paragraph E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, otherwise known as Republic Act 3019. Pero in fairness, partner, nung nangyari ito, sa report, ang unang rumisponde at tumulong ay ang city government. Because they have an obligation.
to provide assistance to these victims. Obligasyon nila yan. Bakit? Unang-una, saan nangyari ang insidente? Sa public street. Daanan talaga ito ng Daanan mga yan. tao. Bakit nagkaroon ng bumaksak na tipak-tipak na bato doon? Saan nanggaling? Sa isang gusali. Gusali na kung makakadisgrasya ay babaksak ang tipak-tipak na bato sa isang public space. The building is a dangerous place of which the city government needs to protect the public space adjacent to it. Yun. Kaya pala partner, pag nagagawa ng mga matataas na gusali, yung mga dadaanan namin ng mga sa mga public na daanan, may mga harang Street. talaga. Yun ang pinaproteksyonan ng gobyerno at ng batas, yung public space na yun, yung nilalakaran mo sa tagiliran ng building. Kaya meron dong harang na mga safety. Parang kulambo partner. Kulambo. Yung iba nga, yung screen na bakal. Diba? Tapos malalaking pundasyon nila doon. Para pag may dumaan pala, hindi delikado. Hindi delikado. Protektado sila. Kasi it is the government na talagang chine-check yan, partner. Pag makukuha ka ng building permit na magtatayo ka ng ganyan, chine-check ng city chine-check government. yan. Kung wala kang ilalagay na ganyan, hindi ka bibigyan ng permit to construct. So ang natutuon lang natin ngayon dito sa nangyaring ito is nakatuon lang doon sa may-ari. No? Sa may-ari ng building. Kasi dito, there was contributory negligence on the part of the city government. Okay, sasabihin nila, bakit applicable ba yung contributory negligence sa criminal case? Yun nga. Kasi normally, contributory negligence is only applicable to civil cases, particularly in the case of quasi-delict. Diba? Pero not in a criminal case. But dito, in particular case na to, pwedeng i-consider to under Anti-Graft and Practices Act. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So pwede pala yung guardian ng mga batang ito ay magsampa rin ng kaso. Magsampa ng reklamo. Reklamo partner. Reklamo. Dito sa criminal, administrative, at civil. Na hindi lamang nakatuon doon sa may-ari. Sa may-ari ng building. This is going to be a separate complaint. Aside from the complaint against the building owner, there may be a case filed against the city government for this civil liability and possibly criminal liability under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Correct. Di ba may nasample ka nga yung isang matanda naglalakad lang, di ba? Yeah, that is a good example of this case. So yung family nun pwede rin magreklamo, partner. Yung City of Manila versus Tanchoco. Tanchoco ba? Tama. Tanchoco. Na kung saan nahulog do sa manhole. Di ba yung manhole usually nasa gilid yan ng sidewalk. Sa sidewalk. So bukas yung manhole. Tapos ang dilim-dilim, dumaan yung matanda. Nalaglag. So ano obligasyon ng gobyerno? Sana yung ganon, binuksan mo yung manhole, ibalik mo. Kasi may nagdadaang public dyan. Daanan ng tao. Tapos nilalagyan mo ng ilaw. Para naman ginawa mong patibong yun eh. Tsaka ngayon, pag nagbabaha, partner, attorney. Pag nagbabaha, pag lumusot yun doon. Dito ang kagandahan dito sa usapang batas. Nililinaw natin ang ibig sabihin ng mga batas na magbibigay ng proteksyon sa karapatan ng mga tagapakinig natin. Kaya kayong mga kayubi na nakikinig ngayon, ipamalitan nyo na dito sa usapang batas. Maiintindihan nyo ang mga iba't ibang uri ng batas na pwede nyo gamitin kapag kayo ay feeling aggrieved na. Kasi baka akala lang nila, Attorney Bueno, partner walang pananagutan yung... Malaking pananagutan ng gobyerno rito, lalo na dito sa kaso ng dalawang batang tinamaan ng malaking tipak na bato. Okay, attorney, pakilinaw daw with simple man. Yung overhead net, once there's a construction, phase, tama. Pero ito, walang ginagawang construction. Wala siyang ginawang construction, but there was a repair or installation of antenna
no, conducted by Smart Communications. May nagpalagay yatang isang unit owner o renter diyan sa building. Tapos as a result of that, nagkaroon ng lamat-lamat yung palitada. Kasi lumang building to eh. Yung building kasi nung araw, pag gusto mong pakinisin, pagandahin yung mukha ng building, tinatapalan lang yan ng simento. Ang tawag doon pinapalitadahan, yung pinapakinis na ganon. So, since luma to, ang tsansa ay pwedeng kapag binarena mo yan, nag-install kasi ng antena, maaaring mag-crack yung tinamaan ng pambutas ng antena. So dahil doon may daming nakakita kasi may bumabaksak na kagad na maliliit na bato galing doon sa taas na pinagkabitan ng antena. So dahil dito may nagsumbong, nagpadala ng notice ang city government. Hindi nag-comply yung may-ari. Kaya itong nangyari ngayon. January, February, hindi nag-comply. August na, hindi nagko-comply. Ba't mo binigyan ng business permit? Yun lang, Diba? Was there negligence on the part of the city government? Is it a simple negligence or gross and inexcusable negligence? Gross. Mabigat. Yun lang. Kaya yung mga building, di ba, talagang, naku, may mga ari, ingat-ingat din po kayo. Be responsible. Dapat mag-ingat sila dyan. Dapat yung siyudad talaga, yung unang-una, maski si kapitan, dapat nakikita niya yan. Si chairman pala. Si chairman, yung mga kagawad. Dapat iniikutan nyo yan eh. Baka mamaya doon kayo umiikot sa may nagsasayaw. Naku, iba yun. Kasi marami dyan eh sa Quezon City. Quezon City. So dapat nung iniikutan nyo yan, jurisdiction mo yan, dapat nakita mo namin meron ng depekto yung building doon. Nangyari pa ito, partner, no? Attorney Bueno. Kawawa naman isang buhay ang nawala, nasayang dahil lamang sa sobrang kapabayaan ng may-ari ng gusali at pati na rin ang mga public officials na supposed to be nagko-conduct ng regular inspection diyan sa different buildings sa Quezon City. If only they did their job effectively and efficiently, walang namatay dito. At doon lang namin nalaman sa iyo, Attorney Bueno, partner, na even the LGU, may pananagutan. May liability sila dyan. Isang one good example nga, yung City of Manila versus Tantiaco. Tantiaco. Yeah. So, doon naging liable. That is a classic example. Even in law school, madalas discussion dyan sa imbornal na yan na nakabukas yung manhole. Kaya ingat-ingat ka lang mga nagko-construct, Partner, yung mga nagagawa ng mga tubo dyan. Nako, na ginagawa ninyo tapos hindi nyo sinasafety. Ayan. So, thank you for that explanation, partner, attorney. At least naman magkaroon din ng kaalaman yung mga guardian din. Diba? Yung mga magulang, guardian, dapat kung ako sa inyo, mag-institute kayo ng legal action dito para mabigyan ng leksyon bukod doon sa fact of getting the right damages para doon sa batang namatay. Yun naman. Claim kayo ng damages dyan. Yun lang para kumbaga magkaroon ng katarungan. No? Katarungan, hustisya. Hustisya. Ayan, at partner. Compensation for the victims of this Pag wala naman silang budget, partner, they can go naman sa public attorney's office. Sa public attorney's office. O sabi ni Addictus Rex, di ba, sa PAO. O kaya pumunta kayo sa IBP, marami pro bono. Kasi required sa aming mga abogado na magkaroon ng pro bono na may hindi ka maniningil. Na ako dyan, partner, before Quezon City natulungan IBP naman. Natulungan naman. Yun, kasi yung kasi singil kalaban niya, PAO. Hindi pwedeng parehong Parehong PAO. Kaya IBP yung isa. Partner, eto na nga yung ating pinag-uusapan kanina na simula pa nung lumabas yung usapin na lifestyle check, ang sinasabi ng karamihan, even other government officials, na unahin muna ng Pangulo ang kanyang sarili at siya'y maging halimbawa. Ito ba, partner, ay ano ba ang natin dito matututunan o kaalaman ukol sa batas na dapat nga ba ang Pangulo ay mauna sa lifestyle check? Oo nga no. So marami kong napansin na nagbigay ng kanilang mga statement against this directive of the President regarding this
lifestyle check. No? Kasi itong direktiba nito, sa pagkakaintindi ko, is a lifestyle check no, against those public officials and employees in the executive branch of the government. Yes. It does not include the legislative branch. It does not include the judicial branch of the government. This is exclusively for the executive branch of the government. Okay. Ngayon, the question is, may the president conduct lifestyle check for himself? Okay, let us muna partner, describe o bigyan natin ng linaw, paliwanag, ano ba ang lifestyle check? Ang lifestyle check is an investigative process, no? Okay. To determine and to check, no? Ano ba yung buhay ko? The living, no? Yung paraan ng aking style buhay. Okay. of the public official and employee at to determine kung yung kanyang wealth, no, available wealth is in proportion doon sa legal income na pumapasok sa kanya. Yun. And this is being done in order to produce a prima facie case, no, or a prima facie evidence, no, for possible filing of a complaint for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pumunta na naman tayo sa Republic 3019. Napakalawak at very broad itong special law na to. Ang daming sinasakop nito. Kita mo kanina, pinag-uusapan natin quasi-delict, special quasi-delict, reckless imprudent. Bumaksak doon sa dulo sa RA 3019. Ngayon, dito kay Presidente, ang primary purpose nitong lifestyle check is to produce prima facie evidence for the filing of a complaint for violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. So the question is, pwede ba si Presidente? The President cannot in legal and formal sense cannot conduct lifestyle check against himself because that would be a conflict of interest. Ikaw ang presidente, magla-lifestyle check ka sa sarili mo? Okay. Sige, partner. Yung tanong ko, sino ang pwede? Since this is an investigative process, there is a body mandated by the Constitution. It's a constitutional body that is mandated no, to conduct the investigation and the lifestyle check. And that body is the office of the Ombudsman. It is an independent body that should conduct the lifestyle check. Hindi si Presidente ang magla-lifestyle check sa kanyang sarili. That would parang bias yun. Siyempre si Presidente, alangan naman sabihin niya, ito yung ano ko. Siyempre everything will be in favor para sa kanya. For the president, kasi siya ay nag-conduct ng lifestyle check sa sarili. That's common sense. Yeah. Diba? So may mga naririnig tayo. The president should lead by example. How? Diba? Paano? Diba dapat independent body nagko-conduct sa kanya ng lifestyle check? Definitely, yes. Kaya yung panawagan niya na mag-conduct ng lifestyle check, huwag niyo ibebuelta doon sa presidente. But that is not legally possible. Diba? So, yun ang natin dyan. Hindi pwede yan na si Presidente ang magkukonduct ng lifestyle sa sarili niya. If ever, partner, Attorney Bueno, the Ombudsman or sasabi mo nga, may karapatan pa rin ng Pangulong tumanggi? Pwede niyang sabihin that it is not his obligation to conduct a lifestyle check for himself because there is a mandate coming from the Constitution that this investigation on the lifestyle of every public official is a duty that belongs to the Office of the Ombudsman. So, di ba, sila yung magko-conduct niyan. Pag Office of the Ombudsman, it covers all the public officials and employee, not only the executive branch, but it includes the legislative, even the judicial branch of the government. Okay, yun pala. So, yun ang mas malawak. Kaya lamang, ang problema dito, siguro sa dami ng inaasikasong kaso ng Office of the Ombudsman, hindi nila kakayanin na mag-conduct ng lifestyle check for the
three branches of the government. Dami nun, partner. Pangalawa, ang problema dito, the former ombudsman, si Martires, nag-issue na memorandum during the time of President Duterte that no one can secure the statement of asset and liabilities, yung net worth niya, yung SALN, now without the consent of the public official, subject of this investigative process. Yun nga, partner. Diba? Kailangan may muna consent. So, paano ngayon yan? Or dapat may order of the court. Opo yan, order of the court, yes. Clearance galing dun sa subject. Consent. Plus the order of the court. Paano gagawin mo? Paano ka makakuha ngayon ng SALN? Diba? So, siguro, the incoming ombudsman, upon assumption to the office, should issue another memorandum nullifying the former memorandum circular. Baka naman yung next Kasi dapat, kasi yung without offense to the former ombudsman, the memorandum that he issued na dapat may consent doon sa subject of the investigation, doon sa SALN na yan, that is actually contrary to the provisions of the Constitution regarding public accountability and transparency. Paano mag-apply dito yung accountability and transparency if you will require the consent of the subject person? Is there a story behind bakit naglabas? Kasi nung araw, maraming humihingi na ilabas ni Duterte ang kanyang SALN. Ito namang Martires, nag-issue ng memo, humingi kayo ng consent doon sa sa tao. Correct. Is that consistent with the principle of accountability and transparency? No, it is not. So pag upo ng bagong ombudsman, the first thing that he should do in order to comply with the accountability and transparency principle, set aside that, nullify that memorandum because that is contrary to the 1987 Constitution principles. So let's wait, partner. Let's wait. So dapat sa kanya kasi magsimula itong lifestyle check And then another thing, yung ombudsman hindi niya kayang tingnan lahat yan. But there is also another law that requires an agency or different agency to designate a resident ombudsman. Some agencies have this resident ombudsman, but some do not have. Paano yun? So dapat gawing mandatory to that each agency shall have resident ombudsman na parang magko-coordinate, para malaman ang lahat ng kalokohan ng lahat ng public officials and employees at yan magre-report doon sa ombudsman office, yung pinaka-ulo ng ombudsman. Pero tanong ng ating mga kayubi, dapat pa talaga Attorney Bueno unahin ng lifestyle check sa ngayon? Kasi uminit yung usapin na yan, naglabas ng direktiba ang Pangulo dahil dito sa anomalous transactions sa public works. But in truth and in fact, even without a directive from the President, the Office of the Ombudsman shall be the one who should or must or shall initiate this investigative process in order to determine whether the wealth belonging to one public official is in proportion to the income, legal income. Dapat kung ano lang yung income mo, yun lang din ang ikabubuhay mo. Hindi yung kongresista ka, magkano ba sweldo ng kongresista, pero yung anak mo mayroong eroplano, helicopter na worth 100 million at kumakain, nag-aalmusal dun sa loob ng eroplano, ang almusal niya ay worth 100,000 pesos. Tapos alaga around the world. Yung Tapos alaga around the world. So, is that proportion to the income of the parents who is working as a legislator of this country? So, dun papasok kayo, baka may iba pa naman siyang income or naman, attorney, mga ganun, di ba? Meron pa naman siya kasi parang lumalabas contractor yata sa DPW. In addition to his job as a legislator, meron siyang mga galamay na flood control projects contractor. Doon pa rin ang balik, partner napasama talaga yung contractor Doon talaga medyo nagkaroon ng ngayon sa mga notions ng ating mga kababayan na pag contractor ka, alam na. Diba? Kaya yung yung flood control, actually itong flood control na to is eye-opener to No, dito nagsimula yung galit ng Pangulo na
mahiya naman kayo. Ngayon, nag-order siya ng transparency, yung lifestyle checking, tapos possible na magsampa ng mga reklamo ng anti-graft or plunder laban dito sa mga kurakot na mga contractors at nakasabwat ang ilang mga kongresista natin. At yun, sana ay yung inumpisahan ay merong matapos, no, at maipakita sa ating mga kababayan na seryoso ang Pangulo na magpakulong katulad nung ginawa ni Noynoy Aquino nung araw. Nagpakulong ng maraming public officials. Kaya lang nakawala eh. Yun lang, di ba? Yun lang, partner, no? Ang tanong dun eh. Para hindi matabunan, baka mamaya may bago na namang... So, issue. Alam mo na, issue. September, di ba? Sa dating Pangulong Duterte sa ICC. No, you never know, baka mamaya magkaroon naman ng maano na naman, di ba? Ibang usapin na naman. Huwag naman sanang mangyari na may masamang mangyari sa dating Pangulo. Alam mo kasi ang isang usapin dito sa atin, partner, yan ang hirap eh. Pag may bagong issue, wala, nakalimutan na yung isa. Papansin mo ba yun, attorney? Natatabunan. Natatabunan palagi. Ngayon, pinag-uusapan ba yung kay Senator Robin Padilla sa Senado? Yung kanyang mandatory drug testing. Wala na, partner. Patay na. Tsaka hindi naman papasa yun. Pero, pinagpipilitan nung... At sakto, di ba? May staff niya na I mean, ganun ang usapin sa atin dito. Ewan ko, pansin ko lang, attorney, na talaga natatambunan eh. Alam mo, ako lang ang aking sariling opinion dito para hindi na maistorbo ang ating Pangulo doon sa kanyang pag-aalala sa mga nangyayaring graft and corruption, yung mga anomalous transactions sa public works at sa ibang ahensya ng ating gobyerno. Party yung lifestyle checking niya. No, mag-create na siya ng isang super body. Oo, yun na lang, na mas madali. Parang anti-graft commission, no? At i-appoint niya si General Torre. Naka-leave yung mama? Nagbakasyon muna? Pwede naman niyang ipatawag yun eh. Kasi civilian na office naman yung anti-graft civilian in character ang police. So, since ganito yan eh. If the President will create a commission like an anti-graft commission, di ba? So, the body can be composed of different officials coming from different departments of the government. Okay. So sabi ko nga sa inyo una, pwedeng isa sa miyembro nitong super body na to ay yung auditor, yung COA commissioner. Yan, ako. Then the ombudsman. And then the Civil Service Commission. Yun, ako isa pa yan, civil service. Tapos, siyempre, may aarestuin. Kumuha ka ng isang representative sa Philippine National Police. And that should be General Torre, who will be representing the police department. No? Malamang baka nakikinig sa yung Pangulo. Tapos pag kinuha niya si General Torre doon, he can concurrently work, occupy positions in two different agencies or commission. Pwede. Kasi hindi siya bibigyan ng sweldo doon. Kasi parang extension lang yon ng kanyang trabaho bilang PNP chief nung araw. Since di naman siya nagre-retire pa and since he is a 4-star general, he can be designated, not appointed. He can be designated as the chairman of the Super Body Anti-Graft Commission. Para tigilan itong mga corrupt na mga buwaya na kinakamkam ang mga yaman at pera ng taong bayan. Ano ba mas malaki? Buwaya, dinosaur? Dinosaur siguro. Wala na kasing dinosaur ngayon, partner eh. Dapat ganun ang gawin ng presidente sa super body, super anti-graft commission. Agad-agad. Para kasi alam mo, kaya natatagalan yung appointment ni Torre. Alam mo kung bakit? Ito kay Torre. Alam mo bakit? Kasi may conflict yan doon sa kanyang posisyon sa PNP. Yan eh. Hindi mo pwedeng i-appoint yan as a Public Works Secretary. You cannot work concurrently as a Secretary of Public Works and at the same time you have a position in the PNP. Or even an NBI Director, tapos PNP ka, hindi po pwede. Hindi naman papayag si Torre na bibitawan niya yung PNP, 4-star general siya, kasi for retirement purposes, ang laki na makukuha ng pension dyan. So the best thing to do is to create a super body commission for anti-graft intended to eliminate graft and corruption in the country, wherein Torre can work concurrently. Pwede. Designation, not appointment. It's still the pleasure of the president. Yeah, because appointment is different from designation.
Yeah, Oo. attorney, oo. A designation is only Oo. conferment of additional duties, role, and functions. Oo. Since Why? siya yung mamumuno, hulihin mo As a police officer, hulihin mo yung meron na talagang... Doon naman siya sumikat eh. Oo, di ba? So yun ang mangyayari dyan. Doon siya Hulihin mo lahat hinangaan ng korap. doon siya hinangaan sa paghuli niya eh. You have the authority and the power to do that. Being a 4-star general from Pwede. PNP. Pero pwede ba magpahinga muna daw siya ngayon? Nagpapahinga yan habang ginagawa yung charter. Oo, medyo muna, bakasyon muna daw, attorney, Ay, nako, ayan. So, sana nga, mabigyan ng agad-agad. Sana, partner, pinag-uusapan natin this week itong mga lifestyle check in the coming days or next week. September na sa Monday. Sana meron agad-agad ganun, gawin ng Pangulo. May development, Yeah. Para, kumbaga, tumatakbo na. Oo. Kasi even tayong mga kababayan natin, nagkakaroon ng hindi magandang isipan sa ngayon at naririnig at nakikita yung mga lifestyle check. Alam mo kasi, Oo. Partner, medyo kulang ang taong kikilos. Una-una, yung public officer responsible for lifestyle check is not yet been appointed. The Okay. ombudsman. Oo. Diba? Tapos, hindi naman kaya mag-isa ng presidente na lahat yan Oo asikasuhin naman. niya. So, Oo there must be a naman. super body na since talamak ang korupsyon, hindi kakayanin din ng ombudsman yan. Oo. Magpatulong ka sa isang commission, newly created commission. Yun talaga ang tututok Yeah, doon. yun ang tututok doon. Mga ilang yan, attorney partner? Buwan ba yan? Taon? O bibigyan ba ng ng lamang time frame? O kayo halimbawa kung bumuo ng gano'n na investigating body o itong time frame nyo, may ganun ba yun? Partner? Medyo matagal yan kasi if you will remember the creation of the presidential presidential commission for good government. Oo. Medyo natagalan sila diyan sa pagkukuha ng mga sequestered Yeah, wealth, diba? oo, tama. So ngayon ganun din yan. Matagal yan kasi sa dinami-dami ng buhay at dinosaur. Ilang taon mo asikasuhin yan, di ba? Grabe, yung mga partner. unexplained wealth ng mga ibang mga corrupt public officials na mayroong mga Lamborghini. Oo. Ang ganda. Na nakatira sa Forbes Park. Alam mo, marami ako nakikita dito sa Green Hills. Mga Sa Green ganyan. Hills, Ang dami, oo, partner. diba? Ang dami talaga. Rolls Royce. Tinodaanan ko lang, ang gaganda ng sasakyan. Sabi ko, sino kaya may-ari nito? Diba? Yun, so dapat masugpo yan eh. At the president cannot do it alone. He Yun needs competent people to do that. Brave and competent people. Yung talagang merong integrity and the competence to do that job. Yung lakas talaga ng loob, no? Hindi natatakot. Hindi natatakot. Hindi siya incorruptible. Baka mamaya madaan sa suhol yung mailagay eh. Oo. But now, partner, halimbawa lang sa punto naman ito, of course, sa ating pinag-uusapan na yan, ay yun lang sana, ito man DPWH, nakakatulong ba yung ginawa ngayon ni Secretary Bonoan within the area of DPWH na hindi mo na siya mag-release ng travel authority for them kasi sila yung nasa ngayon hot seat, di ba? The DPWH Yung inition niya, walang travel, that is actually a preventive measure on the part of Secretary Bonoan. Because usually, kapag ang mga public officials and employees ay nalalagay sa hot seat, tumatakbo yan eh. Oo. Sumasakay kagad ng eroplano. Para iwasan ng kanilang mga pananagutan sa ating gobyerno. Kasi lahat yan alam nila na malalagay sila sa alanganin. Yung mga corrupt na yan, nakakatunog na yan. At yan, nagpe-prepara na yan. Baka yung iba nga dyan bumili na ng citizenship abroad. Kasi maraming bansa na kung saan pwede kang bumili ng citizenship. Takbo agad doon, no? Takbo ka agad doon. Di dalawa na passport niya kaagad. May magbibigay tuloy sa kanya ngayon ng protection. But the question is yung trust and confidence ng taong bayan. No problem with the president, of course. Sabi nga, it's still the pleasure, di ba, of the president. Pero parang taong bayan. Diba? Yun na lang.
Oo, yun ang problema. Kasi si Maylin, sabi niya, partner, nako, sabi niya, mag-resign ka muna para ma-investigate ng husto. Sino Sabi ni Maylin, si Bonoan daw, secretary. Bonoan. Panawagan niya, suhestyon ni Maylin, di ba? Yung mga ganyan, partner na ano. Alam mo, whether or not merong kasalanan si Secretary Bonoan, but the thing na nangyari yung ganyang talamak na korupsyon sa flood control, if you have delicadeza, resign. Correct. You need to resign. Kasi command responsibility mo yan. Ano ginawa mo? Not that we are accusing him. Let us assume malinis siya. Pero nasa ilalim ng pamunuan mo nung mangyari ang mga anomalya. Yung mga kontrata sa flood control. So, best for him to resign. Graceful exit. Sasabihin mo, Mr. President, the buck stops here in my chair. Sagot ko yan. And because of that, I'm resigning. Wow. Diba? Mag-resign ka. Correct. Kesa naman abutan ka pa ng abirya dyan na Mr. Secretary. Diba? Yan, nag-agree sa'yo si Maylin, no? Agree ako dyan, Attorney Bueno. Sabi niya, resign first. Hindi, yung iba kasi nangyayari, they always pass the buck to another public officer or employee. The best is yung buck stops at your end. Yun ang ano doon. Cargo mo yan. So, resign. Yun ang ano doon. Nako. Lalo ngayon, mayroon ng mga contractor, ng mga balita natin na siniwalat at pinangalanan ng Pangulo. And then also give the President na bawasan yung sakit ng ulo. Napipintasan din ng Presidente. Hindi mo maiwasan yan. Sabat mo, Mr. President, ba't di mo tinatanggal? Kung naniniwala ang Presidente na malinis yan, tatanggalin niya ba yan? Because he still enjoys the trust and confidence of the Presidente. Correct. Pero kung ikaw ang Secretary, hindi ka ba aalis? Nakakaya naman. Yun lang naman. Graceful exit ka na, mag-resign ka, and then prepare the very effective and good speech. Correct. When you resign. Tama. Sabi ni Enemy Downfall, Attorney Bueno, kung walang makukulong dyan sa mga corrupt, yan, hindi titigil yan. Palagay ko may maipapakulong. May yan. ipapakulong. Di ba? Meron may ipapakulong yan. Dapat may sumihimas ng rehas. It is only a matter of preparing the proper evidence against these corrupt officials. Hindi naman kasi basta-basta magsasampay ng kaso dapat na agad-agad. Dapat may preparasyon yan. But I was just thinking, partner, if you were the politicians, tas meron kang mga ganyang kayamanan, parang alam mo, sa safety mo na din yung iba para hindi ka masilip, 'di ba? Pwede mong ipangalan sa ibang kamag-anak mo. 'Di ba? Para hindi ka masilip, partner. May paper trail naman 'yan eh. Pag talagang seryoso ang investigasyon diyan, hindi lulusot 'yan. Makikita 'yan. Lalo na kung tanga yung yung public official. Hindi marunong. Siyempre, kukonsulta ba yun sa abogado? Sabi niya, Attorney, meron akong 500 million dito. Wow. 10 billion eh. Saan ko itatago to? Hindi niya sasabihin sa abogado yun. Mamaya pumarti pa yung abogado sa kanya. Share tayo. Nalintikan na. Party, meron tayong report muna, Attorney Bueno. Itong report natin mamaya ni Mike Guyago, ito yung hot pursuit operation na nagpapatuloy dun sa isa pang namukha ang kasabwat. Ito yung sa pagpatay na isang 35-year-old to na lalaki na wala ng buhay sa loob ng isang hotel sa Cubao. Natagpo ang patay sa isang hotel sa loob Cubao. Sa loob sa Quezon City. So may kanina kagabi sa report ni Rajuman Shetty Mike Guyago, tanungin natin, partner. So, meron ng ginagawa ngayong hot pursuit operation dyan, ang Quezon City. Sino suspect? Ayun nga, may kasama na pumasok sa hotel. Sino ba yung namatay? Babae, lalaki? Lalaki ito sa aking pagkakaalam, part. So, ito yung So, babae ang kasama? Yun ang hindi pa na... Yun ang natin kay Mike Guyago. Dapat complete yung facts natin. Kasi may naman yan may CCTV naman at na-record naman nila kung di ba? Apartel or hotel? Hotel ang sinasabi.
partner So, mga 3-star hotel lang to kung Cubao eh. Oo, Quezon to, City. mukhang hindi maganda kagandahan yung lugar. Oo, So partner mga dyan. 3-star hotel lang to. Sigurado to nag-check-in lang to, may kasamang. Oo, yun nga. At lumagpas na yung oras, so kinatok na nung staff Room boy. doon, room boy. At nung walang sumasagot, yung kinuha na yung master key. So yung Natagpuan pagbungad, patay. oo, doon. Kasi sa hotel may registration yan eh. Required yan eh. Na ire-register mo yung pangalan mo pag ganyan mga 3-star. So definitely nagrehistro yan. Minsan hinihingan pa ng ID yan. Oh, yes. So madedetermine nila kung talagang in-exercise nila yung kanilang duty regarding the rules on pag mag-check-in. Oo. So, tabayan na natin, partner, kung may report si si Rajuman Mike Guyagoy. So, eto muna. Ayan, mga reactions dito sa atin. Si Simple Man, sabi niya, Attorney Bueno, graceful exit, resigned, and then si General Torres, siniba kahit maganda ang trabaho. O yun, ayun nga, sabi. si General Torres nga dapat hindi ganun ang dapat nag-create muna sila ng position for the general before siyang pinalitan. So kasi sa ganung sitwasyon medyo nakakasama na loob kasi tao lang naman tayong lahat nasasaktan damdamin. Pero sabi niya, huwag kayong maawa sa akin. Sabi niya kanina sa video, anong salita speech niya, sabi niya, maawa tayo dun sa mga biktima ng baha. Baha. Ayun. Partner, baha. Hindi kasi kung may hahawakan siyang posisyon na napaka-sensitibo at malaki ang responsibilidad, it must be siguro this refers doon sa isang bagong agency, commission or task force na talagang susupilin tong mga corrupt officials. Kaya sabi niya, huwag kayong maawa sa akin. Mas maawa tayo dun sa mga biktima ng baha, yung mga iba pang mga sinabi ni General Torre. And hindi siya nagtatampo sa Pangulo. Hindi kasi sundalo yan eh. Ang prinsipyo dyan pag sundalo ka, kahit anong iutos ng boss mo, dapat sumunod ka. Kaya nga din ang galing yung obey first before you object. Diba? Tuloy pa ba ang report ni Mike Guyagoy? Okay, wala na, sige siguro. And partner, happy weekend. Wow. September na tayo magkikita. Isang buwan na. Pagpasok natin sa Monday, patutugtugin ko na si Jose Marichan. Oo, pwede ba yon? So maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-UB, Attorney Bueno, na nakasama natin for this week talaga naman. At nandyan sila at laging sumusuporta sa programa mo. So asahan po namin na sa Lunes ay muli tayo magsama-sama at magkaroon ng diskusyon upang padaliing intindihin ang mga batas na umiiral sa ating bansa. So hanggang sa Lunes, partner, dito sa Usapang Batas.